Naghahanda ka ba para sa parating na exam ngayong semester? Kung ganon, para sa inyo ang binyong to. Magbibigay ako ng 5 tips para maging ready ka sa exam nyo, para hindi ka mga mote, di ba? Ang hirap ng exam, lalo na kung exam mo math, algebra, o di kaya research, identification, yun nakakabobo yun, mga multiple choice, enumeration pa, patay kang bata ka. Kaya, kung gusto mong maging ready, para noorin itong video to. For the tip number 1, bago mag-exam, 2 days before exam, kailangan mo na agad mag-review. Huwag mo na hintayin na ngayon mag-review ka tapos kinabukasan ng exam. Patay ka. Pag ganun ginawa mo, guys, masisiraan ka ng bait. Sa halip makapag-review ka, lahat ng topic, lahat ng scenarios na memorize mo, maghahalo-halo yan sa utak mo. Kaya ang maipayo ko, 2 days or 3 days ahead before exam. So, for the tip number 2, kailangan may notes ka, guys. Kailangan habang nagdi-discuss yung teacher mo, yung professor mo, nagte-take down notes ka. Huwag mo hayaan na maging walang laman tong notebook mo. Dapat lagyan mo ng laman. For the tip number 3, pag magre-review ka, kailangan mo kabisado yung mga keyword. Ang ginagawa ko, guys, kinakabisado ko yung mga keyword. O di kaya minsan iniintindi ko, kailangan natin intindihin, guys, kasi kahit kabisado mo yan, kahit na memorize mo yan, pag nakalimutan mo, nagblanko ka, patay, mangangamote ka doon, guys. Tapos wala kang makakopyahan doon, guys. Kasi mo pa nakaasa yung kakopyahan mo. Pareho kayo mangangamote, guys. Kaya kailangan mo mag-intindihin yung binabasa mo. Hindi basta kabisado lang. Maganda rin magkabisa. Kasi mayroong enumeration sa exam. Pero, pag dating sa essay type, kailangan i-elaborate yung topic na yun. Pero, kailangan mo rin mag-intindi para ma-elaborate yung essay na yun. For the next tip, ang gagawin natin, guys, ang ginagawa ko, guys, ay gumagamit ako ng acrostic word. Ewan ko lang kung effective to sa inyo, pero sa akin, effective to. Halimbawa na may pinapa-enumerate sa'yo yung teacher mo. Kung sa mga waves ba yan, sa science, kung baka, ang kailangan maggawa ka ng sentence na palatandaan para malagay mo sa enumeration mo. Halimbawa, Raha's mother is visiting Uncle Xavier garden. Yun. Kung baka kunyari yung palatandaan mo. Yung Rahas, ano yun? Radio, wave. Radio. Yung mga ganon. Mother, microwave. Yung is, infrared. Yung VCT, visible light. Diba? Yung uncle, ultraviolet. Yung Xavier, X-ray. Yung garden, gamma ray. Kaya yun, nakabasado mo na agad kasi meron ka palang tandaan na sentence na maaari mong magamit para makapagsagot ka. Kasi pag iniisa-isa mo siya, wala kang palatandaan, maghahalo-halo sa utak mo yun. Kaya ang ginagawa ko, ang ginagawa ko para sa pagdating na exam, nakikinig ako ng music na hindi masyado nakakainak. Wag yung music na sumba, kasi sa halip makapag-focus ka, baka sumayaw ka pa bang nag-review. Kailangan yung music mo calm. Meron kayong sa YouTube naman, guys, meron ka ma-search na
music for study, yun na lang pindutin mo guys, pakinggan mo, magsuot ka ng earpads, pakinggan mo, tapos habang nagbabasa ka, yun, di ba, marelax ka, kapag utak mo parang nagsiselfie yun ng study therapy. Kasi base sa research, ang music ay malaking tulong sa pag-aaral. For the last, ito, during exam na to, for the last tip, during exam, kailangan unahin natin yung tingin natin madali sa exam. Halimbawa, meron kang exam na di mo nakalimutan mo na yung isang part na question, huwag ka lang tumigil doon. Balikan mo lang siya. Tumunta ka lang sa ibang topic na, ibang question na familiar ka. Kasi pag nag-focus ka lang sa isang question, pasahan na, may timer pa na may exam, pasahan na, di mo patapos, patay yun. Patay, kahit di ka sure, kailangan masagutan mo lahat yun. Kasi pag blanco, lahat, patay, kahit makasyamba ka lang, kailangan masagutan mo. Pero pag di ka familiar, hindi mo talaga matandaan kahit anong process mo sa utak mo, hindi mo siya matandaan. Pero multiple choice naman yun, mag-minimum mo ka lang guys. Kaysa naman blanco, mas maganda pa may sagot, malay mo makasyamba ka pa. Tapos kung may isang word na, isang term na tumigay sa utak mo, pero hindi ka sure kung doon nga ba sa ano ba yun sa question yun, yung sagot sa question na nasa exam mo, yun na lang isagot mo, malay mo tama naman, kaysa naman di mo ilagay, blanco, mas maganda mo yung sagot pa kaysa wala. Kahit di ka sure, kung di ka confident sa ilagay mo yung sagot mo, ilagay mo na lang guys, kasi mas maganda naman puno yung exam mo na sagot, kasi para makita ng teacher, nag-effort ka na ginawa mo yung best mo, lahat na makakaya mo sa exam para malagpasan mo siya. Saka guys, ang maipapayo ko rin po para maganahan kayo sa pagre-review, dapat bumili rin kayo ng notebook na may motivational quotes, kaya na notebook ko. Nakagay dito ay just let go and relax. Diba? Nakaka-motivate siya. Yung mga problema mo, kailangan natin ilabas, kalimutan, at mag-relax ka lang. Huwag natin kim-kimin lahat ng problema, diba? Tingnan nyo guys. Na gusto ko pa yung ganitong klase notebook na may quotes. Kasi pakiramdam ko na motivate ako. Saka ito. Take it easy, Prissy. Diba ang galing? Take it easy, huwag kang mag-pressure ng mga academics na yan, sa mga trabaho na yan. Kung ano ka na, nagtatrabaho ka na, mas maganda lang may ganito ka notebook ng mga motivational quotes. Diba ang galing? Gusto ko ng ganito notebook eh. Nakaka-motivate siya para sa akin. Ito! Calm your heart and take your worries away. Dapat ikalma mo lang yung sarili mo. Lahat ng inaalala mo, tapon mo yan na parang basura. Kasi pag nilamong ka nito, masisiraan ka ng bait, mape-pressure ka, magkakaroon ka pa ng mga sakit, mga depression. Kaya kailangan natin ikalma. Di ba? Galing. Ganda ng notebook. Ay, maipayo ko guys, ganito ka notebook ang bilhin nyo. Ito, wolf pa yung drawing, oh. Shine like the whole universe is yours. Mag-shine ka lang na pag-aari mo itong mundo. Huwag mo isipin yung mga sinasabi ng iba. Huwag mo isipin yung mga sinasabi ng masasakit. Dahil ikaw lang mismo nakakakilala sa sarili mo. Hindi ka kanila kilala. Ikaw lang mismo. Kung sinasabi nila na hindi ka magaling, na hindi ka nakarapat sa estado mo sa buhay, patunayan mo sila. Patunayan mo na magaling ka. Gamitin mong inspirasyon yung mga sinasabi ng masasakit na salita sa'yo para magpatuloy. Kasi, kapag sakupin nila yung ng mga masasakit na salita nila yung isip mo, ikaw yung talo. Tapos sila mag-iingipit tagumpay. Kaya, kapag napapagod ka, tingnan mo lang itong mga notebook.
motivational quotes na notebook mo. At andito lahat ng mga notes na sinulat mo na nagpapatunay ng mga pagsisikap mo sa buhay. Yun. Saka kung gusto mo, kung hindi kayo nag-aaral, pwede mo rin itong gawin diary, guys. Kasi pag nagsusulat ka ng diary, nakaka-relax rin ng pakiramdam yun. Ako rin, nagsusulat ng diary, gusto ko magsulat eh. Kasi pakiramdam ko lahat ng inaalala ko nawawala. Kaya yung diary, para nagsasilbing kaibigan mo. At mas nagiging mas nakakilala sa'yo. Para maging updated kayo sa susunod ko pang video, huwag kalimutan mag-like, comment, subscribe, and click the notification below para updated ka sa susunod ko pang video. Goodbye!